Ano ang kamay ni Hamsa? Ang Hamsa o Kamsa ay isang agimat sa gitnang silangan na sinasabing sumasagisag sa kamay ng Diyos. Ang Hamsa ay hugis ng isang bukas na kamay at ginagamit bilang isang pampaswerteng agimat upang itakwil ang masamang mata o evil eye at iba pang sumpa. Ang agimat ay pinaniniwalaan ng ilan na nakakaakit ng kaligayahan, kayamanan at magandang kapalaran. Ang Hamsa at iba pang agimat gaya ng paa ng kuneho, sapatos ng kabayo at bindi ay nag-uga sa pamahiin at kasinungalingan. Ang salitang Hamsa ay nagmula sa isang sinuunang salita para sa 5, malamang na tumutukoy sa 5 daliri ng kamay. Ang ilang mga tradisyong Hudyo ay nag-uugnay sa 5 daliri ng Hamsa sa 5 aklat ng Torah. Iniuugnay ito ng mga Sunni Muslim sa 5 haligi ng Islam. Sa tradisyon ng mga Hudyo, ang Hamsa ay paminsan-minsan ay tinatawag na kamay ni Miriam, tumutukoy sa kapatid ni Moises. Sa mundo ng Muslim, maaari din itong tawaging kamay ni Fatima, ang anak ni Muhammad. Karamihan sa mga scholar ay naniniwala na ang simbolo ay nauna sa parehong mga kulturang Muslim at Hudyo. Gayunpaman, minsan ang Hamsa ay nagpapakita ng bukas na mata sa palad ng kamay, kasama ng iba pang mga bersyon ng isda, bulaklak o mga salitang Hebreyo sa disenyo. Sa iba't ibang kultura at konteksto, ang Hamsa ay maaaring ipakita ng mga daliri pataas o daliri pababa. Ang Hamsa ay madalas na isinusuot bilang isang piraso ng alahas o nakabitin sa isang bahay. Sa anumang kaso, ang Hamsa ay palaging inilalarawan bilang isang paraan ng pang-akit upang salagin ang kasamaan. Tulad ng lahat ng mga simbolo na ginawa ng tao, ang eksaktong kahulugan ng Hamsa ay nag-iiba depende sa kultural na konteksto. Gayunpaman, ang mga Kristiyano ay may panawagan na umiwas sa mga hangal na pamahiin at lahat ng uri ng mga mahika. Ikalawang Hari 21:6, Colossus 2:8-10. Hindi na natin kailangan magsuot ng mahiwagang agimat upang maprotektahan tayo mula sa kasamaan. Maaaring sabihin ng ilan na ang pagsusuot ng Hamsa ay isang fashion statement lamang, ngunit ang mga kahulugan na nauugnay sa simbolo ay ganoon na mas mabuting iwasan ito ng isang Kristiyano. Ayaw nating magbigay ng impresyon sa iba na seryoso tayo naghahanap ng swerte o mahiwagang proteksyon mula sa masasamang espiritu. Ang pagtingin sa Hamsa bilang isang agimat na swerte ay nagpapakita ng kawalan ng pananampalataya sa iisang tunay na Diyos. Ang parehong Diyos na lumikha ng sansinukob ay may sapat na kapangyarihan upang kontrolin ang mga kaganapan sa ating buhay. Ang mga tinataka ng espiritu, 2 Korinto 1:22, ay hindi kailangang matakot sa evil eye o anumang sumpa sa mundong ito.